Siguradong sasabihin nila, politika. Hindi po politika ang ginawa ninyong krimen. The crime of plunder, hindi yan politika. Kundi crime. Pure crime ang ginawa ninyo. Hindi ko mo Duterte senators kayo. Pwede na ninyong irason. Kasi kalaban na kayo ng Marcos administration. Unang-una, kayo yung kumalaban. Hindi man yung Marcos yung kumalaban sa inyo. Kayo yung lumaban. O ngayon, ang problema ninyo kasi, lumaban kayo, hindi man kayo malinis. O di ba? Mahirap po pag hindi ka malinis tapos, sige ang pagkikipaglaban mo. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, talagang busy si Ombudsman Remulla sa pagpa-file ng kaso sa mga senador. Makita niya, Mr. Maravillas. Ito yung breaking news ngayon. No? Senator Rodante Marcoleta facing plunder, bribery complaints at the Ombudsman. Yan o. Indirect bribery complaints at the Ombudsman for 75 million campaign donations. Yung hindi niya dineclare, mga kababayan, at pinagyabang pa niya sa kanyang programa. Hindi niya dineclare sa kanyang susi. O di ba? Sabi naman nila, mga kababayan, political persecution at ito ay parte ng ng pressure, panggigipit para brasuhin yung mga senador na i-convict si Sara. I-acquit ninyo kung gusto ninyo i-acquit. I-acquit ninyo si Sara, kayo yung convicted. Plunder. O di ba? Ay, sabi ko sa inyo, maubos itong mga senador kasi sila yung gumawa ng problema nila. Si Marcoleta, ang akala niya nakalimutan na yung 75 million na hindi niya dineclare sa SOSE. Hindi man yun nakakalimutan ng gobyerno. Sa Marcos administration, ang mali-mali. Di-acquit ninyo si Sara kung gusto rinyo. Pero may plunder case kayo. Si Bongo, may plunder case daw, sabi ni Montulfo. Pigre-ready na rin. Tapos si Mark Villar. So, ito yung mga additional names sa mga existing na iniimbestiga ng mga senador tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva at saka ni Chis Escudero. O, di ba? Sabi ko, sabay-sabay itong bibitawan na sword of Damocles. Pati si Robin Padilla. Ano niya yung kay Robin Padilla? Yung pagpatakas kay Bato and the rest of the 13 senators. Kayo yung gumawa ng problema ninyo. Pinatakas ninyo si Bato. O di ba? Protective custody. Si Alan Peter Cayetano, yun din ang tatama sa kanya. Hindi niyo pwedeng sabihin na ito ay parte ng pressure na ginagawa ng Marcos administration. Unang-una, ang ombudsman, although si Boying Remulla ay appointee ng ating Pangulo. Pero independent po ang ombudsman. Di ba? Hindi man ang loyal sa presidente. Tulad siya ng mga members ng Supreme Court. Justices ng Supreme Court. Karamihan, di ba, sa mga justices ng Supreme Court, mga kababayan, appointee ni Digong. Pero tingnan ninyo, denied yung TRO ni Bato. Pinaboran yung impeachment kay Sara Duterte yung last year. Kaya lang yung favor, mga kababayan, na binigay ng tiniktikal, di ba? Ng Supreme Court, napasama tuloy. Kasi trinayal na, mga kababayan,
Hindi pala trinayal. Yung term kasi mini trial. Pero hindi man yung trial. Dumaan sa pagsusuri ng Justice Panel. Ayan tuloy. Mahirapan mga kababayan na i-acquit ng mga senator kasi nakita na yung mga may patikim ng mga mabibigat na ebidensya sa presentation ng AMLAC. So lumalabas na positive yung unexplained wealth, 6.77 billion yung na-detect ng AMLAC sa mga bank accounts ni Sara Duterte. So napasama. Nakita ninyo, mga kababayan, kaya si Sara hindi umarap sa Justice Panel, mga kababayan. So anyway, ito po yung latest development. Plunder case and bribery. Rimate si Marcoleta. Ano? The Field Investigation Bureau of the Ombudsman has recommended the filing of plunder and bribery charges against Senator Rodante Marcoleta for receiving 75 million in campaign donations last year. In its complaint affidavit signed on May 18, exclusively obtained by GMA News, the investigators want Marcoleta to be indicted for plunder alongside former Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor and 2 others who donated to Marcoleta. Nag-donate nito si Mike. The undersigned investigators respectfully pray that following respondents Rodante Dizon Marcoleta and private individuals Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espirito, and Aristotol Baluyot Viray be indicted for plunder as defined and penalized under Republic Act number 7080 and for violation of Presidential Decree number 46. The complaint affidavit read. Siguradong sasabihin nila, politika. Hindi po politika ang ginawa ninyong krimen. The crime of plunder, hindi yan politika. Kundi crime. Pure crime ang ginawa ninyo. Hindi ko mo Duterte senators kayo. Pwede na ninyong irason kasi kalaban na kayo ng Marcos administration. Unang-una, kayo yung kumalaban. Hindi man yung Marcos yung kumalaban sa inyo. Kayo yung lumaban. O ngayon, ang problema ninyo kasi, lumaban kayo, hindi man kayo malinis. O di ba? Mahirap po pag hindi ka malinis tapos, sige ang pagkikipaglaban mo. O ayan tuloy. Di ba? So hindi pwede ninyong irason na pinopolitika kayo. Sagutin ninyo sa husgado ng maayos itong plunder case. Kasi finailan kayo ngayon, recommended for filing pala. Recommended the filing of plunder and bribery against Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Malinaw yung violation po. The investigators likewise want to indict Marcoleta for indirect bribery. The 4 were ordered to submit their counter affidavits and the preliminary investigation being conducted now by the Ombudsman based on the order signed on May 21. O kahapon pa lang po, the recommendation stemmed from a previous case last year at the Commission on Election where Marcoleta was investigated for non-disclosure of the donation in his statement of contributions and expenditures or SOSE. The COMELEC, however, did not recommend any charges against Marcoleta, saying that such non-disclosure is no longer considered an election offense under the amended Omnibus Election Code. But investigators at the Ombudsman said Marcoleta should still be held accountable. While respondent Marcoleta's failure to declare the donations, contributions from the respondent's defensor, Espirito and Viray, did not constitute any election offense, his acts should nevertheless give rise to criminal and administrative liabilities. The complaint affidavit said. During the COMELEC investigation, Marcoleta admitted to receiving 3 separate donations from Defensor Espirito and Baluyot in January 2026
2025, totaling 75 million. Defensor donated 30 million, while Espiritu and Viray donated 25 million and 20 million respectively on 3 separate dates on January 6, 8, and 9, 2026. Respondent Marcoleta's acceptance of gift with an aggregate amount of 75 million on 3 separate occasions constitute the crime of plunder, the complaint affidavit said. Ombudsman investigator said the 75 million donation can no longer be considered an ordinary act of generosity but rather a corrupt act. The acceptance of such manifestly excessive amount should not be normalized among public officers. The complaint said, kasi yung pizza po lampas na sa eleksyon. Paanong January 6 na baga, 8 and 9, yung election 2025 ba? For his part, defensor questioned the motive of the ombudsman and maintained that the charges have no legs to stand on. How can it be plunder? No government funds were involved. Dapat yung pinafailan ng plunder, yung totoong nagnakaw sa flood control project. Depensa ni Mike Defensor. Sagutin na lang ninyo sa Osgado, hindi sa social media o sa interview sa media. Sagutin na lang ninyo kasi formal complaint yung ipafile sa inyo, plunder. Di ba? So hindi man kasi siya ma-consider na campaign donation kasi tapos na yung election. Bribery, plunder, mga kababayan, kasi more than 50 million yung amount, 75 million pesos na. You see? So maubos itong mga Duterte senators, mga kababayan. Patong-patong na kaso kung ano-ano in relation to flood control, yung iba, tulad ni Bongo, ni Villar, ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, saka ni Joel Villanueva. Si Bato, mga kababayan, yung ICC. The rest of the senators, yung pagpatakas kay si Robin Padilla, yung pagpatakas kay Bato de la Rosa, pati si Alan Peter Cayetano and the rest of the senators, kasi sila yung nando doon, protective custody nila. Si Bato, yun pala, mga kababayan, patatakasin lang. Sige, deny ngayon ni Robin Padilla, hindi man daw niya pinatakas, napakalinaw yung CCTV. At alam ninyong may warrant of arrest. At nilagay ninyo sa protective custody, tapos sinamahan ninyo palabas ng Senado gamit yung inyong gamit yung inyong Fortuner. Di ba? Nagmamang-maangan siya. Ang sabi ni Senator Bato, sasabay na ako. Alangan namang tanggihan ko yon. Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Tapos binaba daw niya sa Makati, after na umalis sila doon sa Senado. Paano kami tatakas? Ang daming pulis sa loob at labas ng Senado, may CCTV pa. Wala namang humaharang sa amin, sabi po ni Padilla. Padilla said that before leaving the Senate, he told De La Rosa that he needed to go home because his wife was already looking for him. Ang sabi ni Bato, sasabay na ako. Alangan namang tanggihan ko yun. Walang sasakyan si Bato. Di ba? Nakakaloko, mga kababayan. Alam niyang wanted. Kaya nga protective custody. So, may pananagutan sa batas, mga kababayan, itong mga Duterte senators. Tama itong sinabi ni Percy Sindanya. Dapat anyang imbestigahan. Our authorities should investigate and question Senator Robin on the whereabouts of Bato and if necessary, file the necessary charges. Sabi niya, imbes na maging palusutan niya, nagmistulang confession. Baka na FOMO, fear of missing out, Senator Robin Padilla, si Senator Robin Padilla kay Digong in Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute
on offenses against the administration of justice dahil sa pag-obstruct niya sa enforcement ng ICC warrant sa ad ng kongresista. Damay siya ngayon. You see, mga kababayan, namumuro na itong lahat ng mga Duterte senators kung ano-ano na paglabag sa batas yung ginagawa nila dahil sa kanilang pagkakampi-kampihan. You see, pinapahamak nila yung kanilang mga sarili. Ngayon, pag hinabol ng batas, sasabihin political persecution. Hindi naman po maaring ganon. O ito yung latest naman kay Chis Escudero. Ombudsman orders Chis to answer flood control scandal allegations. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, the probe against Escudero has reached the preliminary investigation stage and the anti-graft body has ordered Escudero to submit his counter affidavit on the allegations. I believe our panel is waiting for his counter affidavit. So, the preliminary investigation can move forward, sabi po niya sa interview. Ito yung naging involvement niya sa 1.4 billion worth of projects sa Valenzuela, kung saan he claimed he delivered yung kay Yusek Bernardo itong testimony, 160 million or 20% or around 800 million to Ngos building in Manila, followed by a second delivery 120 million at the same location in 2025. So ito yung kinasangkutan mga kababayan ni Chis Escudero. Testimony ni dating DPWH Secretary Robert Bernardo. Plunder. Lahat sila ngayon kakaharap sa kasong plunder, non-bailable offense. So magsasama-sama sila sa kulungan mga kababayan. Convict Sara o kahit i-acquit ninyo, pag in-acquit ninyo si Sara, convicted kayo. Pag kinonvict ninyo si Sara, convicted pa rin kayo sa plunder. Magsama-sama kayo kasi yan ang hindi man po pwede na i-bargain yung gawin ninyong leverage. Yung sarili ninyong kinakaharap na kaso, lahat kayo dapat managot sa batas. Lahat kayo dapat umarap sa accountability. Yan ang tama po. Kaya ki-acquitted ninyo, ki-convict ninyo, iyan, depende yan sa ebidensya. Di ba? Kung mahina yung ebidensya, laban sa inyo, di acquitted din kayo. Tama po? Kaya hindi po pwedeng sasabihin ninyo na pinipressure kayo, tinatakot kayo ng Marcos administration para i-convict si Sara. Di i-acquit ninyo. Gusto ninyo? Kasi pag in-acquit ninyo, may plunder case din si Sara na nakaabang kahit i-acquit ninyo sa impeachment trial dyan sa Senado. May kulong din na kinakarap si Sara dito sa impeachment, removal and disqualification, perpetual. Mas mabigat yung kakarapin niyang plunder, katulad ng kasong plunder na isasampa sa inyo ng ombudsman. O di ba?